Hello, magandang gabi mga lalabs, mga bayots. Magandang gabi din Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao at sa mga kapwa ko din po OFWs around the world. Hello, magandang araw po sa inyong lahat. At pag-uusapan po natin ngayon mga lalabs, mga bayots, itong balita about VP Inday Sara. So, una po dito nating topic ay itong 9 hours ago na notice niya para sa publiko doon sa kanyang Office of the Vice President Facebook page po ay inanunsyo ni VP Sara na ikinalulungkot niya na hindi na siya makapagbigay ng tulong financial sa mga kapwa, mga mahihirap, lalo na sa mga nagpapagamot, nagpapadialysis, hindi na kaya at kailangan ng tulong kapag may satellite offices si VP Sara na malapit ay pwede sila makahingi doon ng tulong. Wala na yun. Sa mga kapwa ko, mga nitibo na may sakit at may mga namatay na manghingi din ng pampalibing, ay wala na rin. So ayon dito sa Facebook page ni VP Sara ng kanyang Office of the Vice President, sinabi dito na ito, sa ilalim ng 2025 General Appropriations Act or GAA ay hindi inaprubahan ang pondo ng tanggapan ng pangalawang Pangulo para sa Medical and Burial Assistance Program. So, wala yun, hindi na. So, ngayon, mga lalabs, mga bayas, nanghihingi po siya ng tawad at yun, at pag-unawa, mga lalabs, mga bayots. So, sino dito yung kawawa? Si VP Sara ba? Hindi. Yung mga kababayan natin na mga mahihirap na walang kakayanan halos magpalibing ng kanilang mga mahal sa buhay, lalo na pagkapos sa pira. At yung mga kababayan din natin na mga nagpapagamot, lalo na ngayon na tinanggalan ni Bongbong Marcos ng subsidiya, budget mula sa gobyerno ang PhilHealth. Wala, sana pupunta dito ang mga tao. Kaya lang mamatay, ganon. At itong mga kababayan natin na mga mahihirap din, na hindi halos walang kakayanan magpalibing. Dahil lalo na pag sa syudad ka nakatira, kapag may namatay na mahal mo sa buhay, ay yung libingan doon may bayad, di po ba? Hindi ko alam kung 5,000, 10,000 yun, tapos ilang taon ang kontrata nun. Kung hindi ka mag-renew, babakbakin ng Sipoltorero yung libingan doon at ilabas ang kalansay ng mahal mo sa buhay. Itapon lang dyan sa mga gidli-gidli. So, yun mga lalabs, mga bayots, ang nangyayari. So, ang apektado dito at kawawa, yung mga beneficiaryo, na makakatanggap sana mga lalabs, mga bayots, ng tulong mula sa Office of the Vice President. Bakit ginawa ito ng gobyerno ni Marcos Jr.? Para magalit ang taong bayan kay VP Sara. Lalo na kapag wala na silang mahingi na tulong sa opisina ng Vice President, iniisip siguro ni Bongbong Marcos, Liza Marcos at ni Martin Romualdez na mawalan na ng suporta si VP Sara mula sa taong bayan. At doon nahihingi sa kanila yun. So, itong 2024 mga lalabs, mga bayots, na dito sa Office of the Vice President, ang mga beneficiaries ng mga nakakuha po, mga lalabs, mga bayots, ng tulong. Ito yan siya. Mga assistance, medical and burial assistance, lahat-lahat na yun ng mga beneficiaryo na nakakuha dito ay umaabot sila sa 187,028 katao ang mga nabigyan ni ng opisina ni VP Sara ng tulong pampagamot, pa-hospital at yung mga pampalibing. Tapos ang nagastos lahat ay 822,300 tawag dito 326,188 pesos and 2 centavo. So, ito yung total amount na nagastos sa loob ng isang taon yun from January 2024 hanggang December, end of December ng
24, mga lalabs, mga bayot. So, wala nang ganyan ngayon. Dahil nga, hindi naaprubahan ang budget ng Office of the Vice President para dito sa living at patulong medical assistance. So, dito tayo ngayon sa pangalawang topic, after ni VP Sara magsabi doon sa mga kapwa ko OFW sa Japan, noong linggo na sinabi niya na kinokonsidera niya ang pagtakbo sa 2028 pagka-presidente. Aba, ito na. Ang dami nang lumalabas na kisyo. Di ba kahapon yun ata, may post ako na video. Nakakasuhan na siya ng NBI dahil ang investigasyon daw ng NBI patungkol doon sa banta ni VP Sara na pagpatay kay Bongbong Marcos, Liza Marcos at Martin Romualdez ay tapos na. So ang sunod nun, ikakasuhan nila si VP Sara. Tapos after ng rally ng INC, ay tuloy pa rin daw ang impeachment ni VP Sara. At may marami pa silang mga kaikikan. Suportado daw ng 60, tayo dito ng News 5, ng suportado daw ng 41% ng mga Pilipino na ma-impeach si VP Sara ayon sa SWS survey. 61% naman ng mga Pinoy suportado daw ang investigasyon ng Quadcom hinggil sa AGK, illegal na droga at pugo survey. Ito yung malala. Bago lang, dalawa ha. Itong number 1, ngayon, yung pangwalo daw, ang Davao City sa may pinakamatraffic na syudad daw sa buong mundo. Nakakatawa mga lalabs, mga bayots ang paninira. Masyadong hindi natutunawan mga lalabs, mga bayots. Itong taga-Imperno Manila sa Davao City. Ano bang meron sa Davao City? At yun na, the most traffic congested city in the Philippines, the worse than Manila. Really? Worse than Manila? Diyos ko naman, akala mo naman hindi kami nakatira dyan ng tag-iilang buwan sa Manila kung ikumpara mo din naman sa Davao. Ayon daw dito sa TomTom traffic index. Ilabas ninyo yung totoo na traffic TomTom index na yan. Tapos, ang nakakatawa pa, gumagamit pa ngayon itong mga putang ina to na mga tawag dito, na mga mainstream media at mga tabloid na bayaran ngayon ni Kokak dito sa picture na to sa EDSA, mga lalabs, mga bayots. Dahil ang Davao City, dahil taga doon ako, walang 8 linya mismo sa Davao, sa syudad mismo ng Davao City na downtown, walang 4 lanes. Tag 2 lanes lang yun papunta doon. 4 lang. Ito. Kung tingnan mo ito mga lalabs, mga bayots. Ayan. Sa EDSA po yan. Mga lalabs, mga bayots. Ang may mga malapad na kalsada na ganito, tag 8 lanes, 4 papunta doon, 4 papunta dito. Paglabas mo na ng Davao City, no? Pagpasok mo na doon sa may Sirawan, papunta na yun doon sa amin. Mula Sirawan, Santa Cruz, Digos, hanggang doon na sa amin sa Davao Occidental. Ang merong malalapad na kalsada. Pero pag sa syudad ka talaga ng Davao City, walang ganito. So, itong huli ngayon ay nagpa-survey sila Bongbong Marcos, si Martin Romualdez ba? Dahil lumabas na naman sa balita, ngayong araw lang na to o kanina lang dyan sa Pilipinas, na bumaba daw ang ratings ni VP Sara at tumaas daw ang performance ni Bongbong Marcos at yun, ni Chis Escudero, ni Martin Romualdez. Yun na naman sila. So, syempre, kung sino yung nagbayad dito sa Uktang Ina Research na yan, natural, napatataasin niya yung ratings ng nagbayad, gaya ni Martin Romualdez or ni Palaka. O syempre, mataas talaga ang ratings ni BBM at ni Martin. Pero kahit pa, kulilat pa rin si Martin Romualdez. Kahit anong bayad niya dyan. Hindi pwedeng tataas niya dyan. Tataas din ang ratings ni Boy Baso dahil ginawa man yung waiter ni Liza, hindi man din yan magiging Senate President si
Cheese Escudero kung hindi dahil kay Liza Marcos. Siyempre, yung mga tauhan na itaas talaga ang rating. Bayad ang uktang inang research na yun eh. So, ito yung mga kaganapan ngayon, no? Hindi sila matunawan sa Davao. Panay paninira nila sa Davao. Ulol. Huwag ninyong itapon sa Davao yung basurang Metro Manila. Dahil walang ganyan doon. Na kunting ulan lang sa inyo, yung baha, tagaliig na halos. Mistulang dagat na at isa pa, yung basura at yung traffic dyan sa EDSA, huwag ninyong itapon sa Davao dahil walang ganyan. Walang train sa Davao, walang bus station ha. Jeep ang gamit doon. At walang 8 kalsada na malapad doon ang Davao City. Sa mga papalabas ng Davao City, mga probinsya, mayroon. Siyudad, wala no? At hindi naman sinasabing walang traffic sa Davao, mayroon. Pag rush hour, mula sa umaga, papasok yung mga tao sa trabaho at yung mga estudyante. At sa hapon din naman, ganun. Papalabas na yung mga estudyante at mga nagtatrabaho sa saan-saan mga kumpanya, mga fast food, mga ganyan. Doon yung rush hour, ilang oras lang yun. Tapos na. The rest noon, mula umaga after ng school, at hindi na traffic. Mamiki naman lang kayo. Siguraduhin ninyo ha, na tama yung mga picture na binibigay ninyo at datos.